Yung dalawang vlogger po na binabanggit natin kanina, si Rendon Labador at saka si Rosmar Tan Pamulaklakin. Kilala po ito sa pamimigay ng tulong ng ayuda. Matulungin. So, ang nangyari pala, base dito sa kwento sa akin, ngayon lang, ay nagdala sila ng ayuda or mga tulong sa Coron, Palawan. Okay. Ngayon, ang nangyari daw, ayon doon sa kwento, medyo maraming nag-antay at may nag-comment na isang empleyado ng munisipyo ng Coron. Aha. Sabing ganon, pinag-antay ninyo yung mga tao, tapos kulang naman. Aha. Oh, ginamit nyo lang sa content yung pamimigay ninyo. Aha. Doon na nagalit itong dalawa. Rendon. Si Rendon. Sinugod ka na doon. Aligan ka na ba? Yung duro-duro niya. Video ba tayo dyan? O okay na ba yung sound? O hindi pa rin? Dinuduro-duro niya eh. Tapos sinigaw-sigawan daw ni Rendon. Ito yung nangyari. Kami dito para mag-enjoy, tapos ang gagawin, ikabash pa kami. Promote kami ng preso. Ikaw yan. Ano ba pinag-alita rin? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang yung mga comment. Ano sinasabi mo? Ikaw lang po. Dahil yung sinabi Di yung mas marami malakas. Ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog-vlog nyo at softmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayong inabot. Nisin kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano ba pinagmamalaki Kayo mo? ba naman Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito para tumulong at i-promote ng Coron. At kapag ka lang mo, tumutulong na kami. Sino ba pinagmamalaki nito? Ha? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Nasa linya po si Palawan Board Member Juan Antonio Alvarez. At idineklara na itong dalawa na bilang persona non grata. Pero nung una, sa Coron lang. Oo. Pero Ngayon, nagdesisyon ng provincial government, hindi, buong Palawan. buong Palawan na. Kasi binastos yung isang kababayan natin, isang opisyal dyan, empleyado. Magandang umaga po, Board Member Alvarez, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. Live po tayo sa mga Facebook pages po naming dalawa. Good morning po, Board Member. Good morning, Kong, tsaka Boss Aljo, no? Yes, sir. Sa lahat ng nakikinig sa programa nyo sa umagang ito. Magandang umaga po. Sir, ano po ba Yes, sir. anong nangyari? Paki-explain ka nga para sa kapakanan ng mga viewers natin at mga supporters po nitong dalawa. At marami po nakikinig, gusto lang malaman. At saka yung mga ibang vloggers na rin. Ano raw po ba talaga nangyari? Kasi sinasabi po nila ng Team Malakas, nila Rendon at saka nila Rosmar, naghatid na nga kami ng tulong o namigay na nga kami ng tulong. Nang ganun pa ang nangyari, may magko-comment pa na ginagamit lang namin sa content ito pamimigay ng tulong. So dito medyo napika itong dalawa. Pero sinasabi naman ng ilan, hindi naman yon opinion ng buong Palawan. Yun ay opinion lamang ng isang tao. So, pero ganun pa man sir, ay nagalit itong dalawa. Sinugod po yung munisipyo. So, the rest is history. Kayo naman ho, anong explanation ho sa inyo? Ano raw nangyari, sir? Ganun na, Kong, no? Bale, pumunta sila doon sa Coron, nagbakasyon, and then out on the way, sabi nila, magbigay tayo ayuda, which is well and good naman, good intention. Oo, so yung nangyayari ng event, dumagsa yung tao, so nag-volunteer din yung mga staff ng munisipyo na tumulong. Siyempre, nasa jurisdiction nila yon, malapit din sa munisipyo. And out of siguro frustration nung empleyado si Ma'am Jo, na yun nga, na parang nagutom o nahirapan, nag-post siya sa kanyang personal na page po. So, hindi po official page ng Coron Palawan government? Hindi po official, hindi po siya official stand ng munisipyo ng Coron. Ito po ay personal niyang idea, opinion. Personal Facebook. Oo, personal Facebook niya. At siguro nabasa ng Team Malakas. Ayun na po, sinugod na po siya sa opisina. Kaya po, yun na po yung nakita nyo sa video, yan na po yun. Pagkatapos po na-post ni Ma'am Jo, yun na po yung nakikita sa video. Pinagduduro, pinagpapastos, at pinag-public apology on the spot. Buti po, hindi sila hinuli ng pulis. Hindi po tagtawag ng pulis dahil parang lalabas po dyan, trespassing po ang ginawa. Mabuti po, naging kalmado ang lahat at wala pong dumating ng mga otoridad.
board member? Ganun nga po, alam naman natin po yung mga tao sa Coron, mababait po talaga yan. At talagang Pasensya ba? Pasensya. Pasensyoso. Oo. So, kung mapapansinin mo yung demeanor ni Ma'am Jo, kalmado po siya, no? Pinugod po siya nila Rendon. Pati po yung mga staff ng munisipyo, kalmado. Siyempre, public mga public servants yun eh. Maximum tolerance dapat ang pinaparo nila, ang ginagawa nila. Okay, ang tanong ngayon, board member, bakit entire Palawan? Ay kasi primero, Coron lang yata ang nagdeklarang persona non grata sila. Pero this time, it's the whole province of Palawan. Paano po humantong sa ganun, board member? Ang nangyari kasi yan nung nangyari na insidente, syempre viral siya. So nakita ng hindi lang po Pilipinas. Opo. So siyempre bilang Palawenyo, ang Coron is part ng Palawan, nagkaisa po kami. Hindi po kami pupayag na bastusin po yung mga kababayan natin. Kahit nasabihin natin nagbigay kayo ng ayuda o tumulong kayo, hindi po yung karapatan na magbastos ng kapwa-tao, kapwa-Pilipino. Oo. Tapos nakausap ko din po yung mga opisyal ng Coron, yung mga SB. Nagkataon lang po kasi kung piyesta ng buong Palawan. So lahat po sila nandito sa Puerto Princesa. Nandito sila. So hindi kagad nila na Ang tanong ko dyan, board member, pag may mga ganito po bang may mga private individuals, di po ba dapat mag-coordinate sa LGU na mamimigay po kami ng ayuda dyan, ng medical mission? Na-coordinate naman po yata ito. Is this correct, board member Alvarez? Nag-coordinate sila nung nandun na. Hindi Nandun po na. prior. So prior to that, the days before that, wala silang coordination sa munisipyo na magbibigay kami ng ayuda, na magbababa kami ng tulong. Walang ganon. Sa pagkakalam ko on the spot po sila, parang yung siguro mga 30 minutes before, parang ganun po yung pagkakaintindi ko. Sir, hindi po nababanggit kung anong ayuda ang naibigay po kasi kilala po itong dalawa ni sa pagtutulong. Pero ano raw po ba yung ayuda na natanggap ng mga tiga-Coron at ilan po ang naging beneficiary ng ayuda nila? Would you happen to know? Naikwento po ba sa inyo, board member Alvarez? Yung ginawa nila, namili sila ng groceries, Okay. parang grocery packs, and then cash ayuda. Pero ang nangyari imbis na ayuda, nagpa-games na lang sila kasi dinagsak po talaga sila ng tao. Imbis na parang bigyan isa-isa, nagpa-games na lang sila para po hindi ata kakayanin mabigyan lahat. Ilan Parang ganun pa ba yung nangyari. prepare nila? Nasa 1,000 po ba? Hindi Nasa ko na 100 masabi, lang? 100,000 ata ang din-declare nila nung Ilan po? sa post nila. Ilan? Mga 100,000 worth ata 100,000 groceries o 100,000 pesos? 100,000 pesos of worth of groceries and cash prices. At cash? prices. Kasi Hindi nga sasapat parang yun. Hindi nga sasapat po. yung Oo. limit lang yun ata sa ATM eh. Parang 50-50, parang tanong ko yun. Paano po? Diba ang ATM, pag nag-withdraw tayo, may limit sa 50,000. Oo. Doon pa lang on the spot. Ayun. Nagsorry na ho sila. Nagsorry na opo. sila, board member. Ano pong tugon nyo dun? Opo. Unang lahat yung pag-sorry po, tinatanggap naman natin. Pero siyempre, kailangan pa rin na maturuan ng leksyon dahil nga po, medyo talaga ang institusyon po ng munisipyo. At kumbaga, ang sorry po nila, ginawa po nila sa social media para sa amin, half-hearted. Kasi yung sinceridad mo, kung ipopost mo, pwede pang di ba, pag influencers ang views, may monetization. May So, parang monetization pa. Pati yung pag-apology, baka pinagkakitaan pa niya. Hindi ko masabi. Naku, Pero sa amin, yun ang masakit doon. For content mas purposes maganda yung mas pinakamasaklap. maganda po talaga kung personal sana sila Personal. at doon po sila Pero okay ba yun, board member, kung sakasakaling yung team Malakas, si Rosmar at saka si Rendon ay sumulat sa inyo at sabihin, pupunta po kami dyan pupang personal na humingi ng paumanhin kay Mayor ng Coron, at saka doon sa babae at saka sa buong Palawan. Pwede po ba yun? Tatanggapin niyo po ba? wala po problema doon. Kung wala pong problema doon, siyempre, tao lang tayo din. Tama, Siyempre, tama. marunong din tayo magpatawad. Okay. And,
Yun nga lang, kailangan makita lang talaga namin yung sinseridad nila. Alright. Hanggang kailan Doon ho naman yan? tayo. Hanggang kailan yung persona non grata? Depende. Ang personal ng gata po, binding po yan hanggat hindi wala mag-motion sa amin, wala Wala. So, matagal pa ito. tuloy. Matagal pa. Okay, sige po. Okay, Thank you. alright. Thank you Pero po. ibig sabihin naman ito, BM, nabasa ko yung sabi mo, it doesn't mean to say na hindi sila pwedeng makatungtong sa Palawan. They can, pero nakakahiya naman, di po ba? Hindi sila welcome. Tama po ba? Opo. Kaya po yan. Legally, there's no law that can Tama. prohibit. Hindi naman sila po pwedeng ikulong pag pumungtong sila dyan. Yung nga lang, nakakahiya. Opo. Dahil parang isinuka ka na, tapos pupunta ka pa dyan. Alright, maraming... Okay po. Sige. Okay. Salamat po, Board Member Juan Antonio Alvarez ng Palawan. Good morning po. Thank you po. Kaya nga po, next time, hinay-hinay po tayo. Nagsilbing leksyon yan sa mga public figure. Public figure, lahat. Hindi lang mga vlogger, kundi pati mga broadcaster, lahat. Mga opisyal. Bago natin ibuka ang ating bibig at magwardi-wardi dyan, pakaisipin, isa, Tama. dalawa, tatlo. Maraming manonood. Mapapanood ako ng mga anak ko. Tama. Makikita ako ng tatay-nanay ko. Tama. So, dapat yan, inhale, Yan. Exhale. exhale. Yan.